Sir, just to inspire the other Filipino farmer no, Oo. na gustong pumasok sa ganito, Oo. doon sa first 10,000 mo na mga sisiw, magkano kinita mo doon? Eh kung 50 pesos, di kalating milyon. Ito kasing negosyo natin, napakaganda talaga nito sa mga naghahanap ng mapagkakakitaan. Ngayon ko lang mo sasabihin. 11 years old kasi ako nung naulila ako sa ama. So yung typical na nung buhay yung daddy ko, lahat talaga binibigay niya, ini-spoiled, kumbaga spoiled ako. Opo. Hanggang nung biglang namatay siya, syempre siya yung breadwinner. So biglang hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Hanggang sa dumating yung point na nagtatambay-tambay ako. Mindset lang yan eh. So yung mga ganon, basta importante pag nadapa ka, bumangon ka. Pero sa case ko naman, wala akong puhunan, hindi ko pa alam nung mga panahon kung ano yung gagawin. Opo. So kung siguro kung hindi ako nanood nung ating alamin noon, Opo. malamang wala rin ako sa ganitong industry. At naisip ko na sa pamamagitan ng pagnenegosyo, doon ako kikita at doon din ako aangat. So kako, ang hinahanap ko kasi sa ngayon, yung pagkakakitaan ng araw-araw. Tuloy-tuloy. Daily income. Tuloy-tuloy. Nag-start ako ng 10,000 heads. Okay. And the rest is history. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here, and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Bayambang, Pangasinan na kung saan ating bibisitahin ang isang RTL and layer farm. Ating aalamin kanilang tamang management at kung paano kumita dito sa ganitong klase ng negosyo. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! So mga kabidyo, bago tayo makyat doon sa kanilang house, no, yung growing house po nila, so kailangan daw munang tumapak dito sa solution, no, serve as part ng kanilang biosecurity. Okay? So ngayon, eto. Hello sir, good morning po. Sir, good morning. Welcome po kayo rito sa aming farm. Yes, maraming salamat. Finally, nagkita na tayo. So matagal na panahon sir na nag-message po kayo sa akin na sinabi niyo, sir, baka pwedeng makabisita kayo dito sa aming farm. Anyway, ito na yung tamang panahon, sir. Bago po ang lahat, magpakilala po muna tayo. Ako nga pala si Sidney Longboy, isang RTL grower at saka nagpapaitlog din tayo. And then nagsusupply din tayo ng mga battery cages at nagko-construct ng mga poultry houses. Ayan. And current din akong barangay captain sa Dagupan City. Parang public servant at the same time, negosyante. Yes po, yes. Anyway, mga kabidyo, no, si Sir Sid. Sir Sid, ilang taon na po ba itong poultry business po ninyo? 48 ko ngayon. Nag-start ako nung 23 years old ako. So 25 years na. Wow! Nag-start ako sa pugo muna, and then broiler, yung meat type, Yes, sir. and then itong layers. Sa layers, nasa ano na tayo? Nasa magto 12 years na. Matagal na rin. Sa April. Dekada na rin, sir. Ha? Opo. Sir Sid, napadpad kayo ng politika, pero 23 years old nagsimula na kayong magtayo ng ganitong negosyo. Ano po ba yung line of course po ninyo or natapos po ninyo? Napakalayo kasi graduate ako ng BSMT. Ano po So, ibig sabihin dapat nun? sana magiging kapitan ako ng barko. Okay! Kaya lang naging ano tayo dito sa livestock business Ba't nyo naisipan, sir, na pasukin yung ganitong klase ng negosyo? Kasi actually yung pagiging BSMT ko parang hindi ko siya trip nung mga panahon na yon. Napilitan lang ako dahil yun yung pinakuha sa akin ng mami ko tsaka nung stepfather ko. Kaya lang nung dahil nga sa hindi ko gusto, nag-isip ako kung paano naman ako magkakapera. At naisip ko na sa pamamagitan ng pagnenegosyo, doon ako kikita at doon din ako aangat.
doon ako yayaman, sabihin na natin, gaya ng hinahangad ng karamihan sa atin. Okay. Kaya lang, nung mga time na yon, anong negosyo yung papasukin ko? Yes, sir. So, hindi ko pa alam nung mga panahon na yon, hanggang sa one day, nanonood ako ng TV, Sunday noon, yung programa ni Ka Jerry Geronimo, Yes, sir. yung ating Apo. alamin. Yes, sir. Ayan. So, from there, ang pinicture niya yung pag-aalaga ng pugo. Mhm. So, bilang isang tambay, Okay. palaboy, Okay. so nakita ko na, okay to kasi pakakainin mo yung pugo ng umaga, babalikan mo siya ng tanghali Mhm. para magdagdag ng tubig at pakain. And then Mhm. bandang hapon, pupulutin mo na yung itlog. Mag-harvest ka na. Pag-harvest ka na. Okay. So kako, parang okay to kasi nga, typical na pag nakapakain ka na, nakapainom ka na ng pugo, iwan mo, ilak mo, Mhm. para hindi mapasok ng pusa, Ayan mo na. pwede ka nang magbulakbol, Magtambay ulit. magtambay ulit. Wow. Yan. So, ganun yung naisipan ko. Kaya, nag-start ako sa pugo na 3,000. Yes, sir. Inalagaan ko siyang sisiw. Mhm. So, marami yung mga trials noon kasi talagang zero knowledge tayo. Okay. So, at the end of the brooding stage, nung ilalagay ko na siya sa mga battery cages, Mhm. biglang yung out of 3,000, ang nabuhay ko lang is 1,200. Oh. So, 1,800 yung mortality ko. Grabe. Ayan, grabe. So, paano kaya ako kikita nito? So, Okay. yun, nagpugo tayo ng siguro mga, Ilang years? siguro, actually sa pugo, until now, may pugo ako eh. On Okay. and off nga lang. Yes, dahil sir. breeder din tayo, Yes, sir. na-discover natin kung paano mag-breed. Mhm. And then, hanggang after mga 5 years sa pagpupugo ko, Mhm. na-discover ko naman yung pag-aalaga ng broiler. Okay. Yung tinatawag dati natin na 45 days. Opo. Pero ngayon kasi 28 days, hina-harvest na. Talaga? Oo, ganun nakabilis eh. Okay. 28 days dahil syempre improve na yung mga feeds, Yes, sir. improve na rin yung mga genetics ng mga Okay. broiler natin. Okay. So mabilis silang ma-harvest, mabilis silang lumaki. Yes, sir. Sir, balikan lang po natin ha. Nabanggit nyo kanina, tambay, kumbaga palaboy or Oo. whatever. What makes you decide na, kumbaga, ito na lang ang maging focus ko, ito na lang yung gagawin ko. Yung una bang kita, ito ba yung nag-trigger sa'yo na ituloy itong klase ng negosyo? Actually, ganito yan. Ngayon ko lang mo sasabihin. 11 years old kasi ako nung naulila ako sa ama. Okay. So yung typical na nung buhay yung daddy ko, lahat talaga binibigay niya, ini-spoiled, kumbaga spoiled ako. Opo. Hanggang nung biglang namatay siya, syempre siya yung breadwinner. So biglang hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Okay. So yung mami ko nag-work kasi midwife siya, Opo. hanggang sa ako naman ay nagpapatuloy sa pag-aaral, hanggang sa dumating yung point na nagtatambay-tambay ako. Di ba pumapasok ako? Yes. Pero hindi ko andyan yung barkada, nakatambay kami. Parang school bukol, parang Correct. gano'n. School bukol. Nung mga time na yon, yung mga minor subject, dun sa school namin, pag exam, lakipan mo na lang ng halimbawa 20 pesos, Oo, may sagot na. may sagot na yon, di ba? Pero yung sa mga major subject, Opo. halimbawa yung mga navigation, ganyan, ipla-plot mo yung dadaanan ng barko, magaling tayo doon. Ayun. At saka syempre, gagamitin natin yun eh. So, sabi ko, hindi ko dapat pabayaan yun. Kaya nung tambay ako, Yes, sir. sabi ko sa isip ko, nagtatanong ako, pag may mga dumadaan, syempre alam mo yung pag nakaupo ka doon sa isang establishment, Yes, sir. makikita mo yung lahat ng klase ng tao from all walks of life. Yes, Tama? sir. Opo. So mapapansin mo, bakit kaya yon nakakotse kung pumapasok sa school? Yes, sir. At yung ako naman ay ganito, nakatambay. So iniisip ko, and then doon ko na-realize na kasi negosyante pala yung tatay noon, negosyante pala sila. Okay. Yung isa naman yung nanay niya government employee, ganyan. Yes. So sa pamamagitan ng pagtambay, doon ko na-realize. And then doon ko rin nakita na negosyo yung magdadala sa akin para ako ay umangat sa buhay. Okay. So doon ko nakita negosyo. Ngayon yun nga ang tanong, anong negosyo? Yun ang
karamihan na tanong ng mga kababayan natin, they have the idea or they have the, actually yung iba, blessed pa nga eh, they have the resources, but the kind of business na gusto nilang pasukin, hindi nila alam. Okay, sige sir, Yeah. tuloy po natin. Marami yung ganon. Marami yung may pera, may puhunan, pero hindi talaga nila alam kung anong negosyo yung kanilang papasukin. Okay. Pero sa case ko naman, wala akong puhunan, hindi ko pa alam nung mga panahon kung ano yung gagawin. So parang, it so happen lang na parang, yun nga, imagine nanonood lang ako ng TV. Opo. So kung siguro, kung hindi ako nanood nung ating alamin noon, Opo. malamang wala rin ako sa ganitong industry. Okay. Yan, so nung nagpugo ako, nag-broiler ako, dumating naman na yung time na hindi naggaano maganda yung kita namin sa contract growing. Yes. Kasi contract grower ako. Mhm. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng alternative. So nung nanghihina na siya, unti-unti ako nag-put up ng restaurant dun sa Dagupan. Opo. And then hanggang sa nag-stop ako sa broiler, ang problema ko yung housing. Opo. Kasi may housing tayo, wala nang laman. So hanggang sa nag-run tayong as barangay kagawad muna, Okay. isang term. Yes, sir. Actually, half day lang tayong nangampanya, pero nag-number 1 tayo. Wow! Oo. Ibig sabihin, gustong-gusto ka ng inyong mga kabarangay. Yun, ganun siguro. So, kasi nung kampanya, nung half day ko, doon ko nakita yung sakit na ng barangay. Okay. Iba na yung gusto ng tao. So, sasabihin, sir, sana sa susunod, ang dalhin nyo rito yung gamot sa bulsa. May mga ganun ng parinig. Literal. Oh, so sabi ko, ano ba itong napasok ko? So, hindi na ako nangampanya. Yes, sir. Sabi ko, kung mananalo ako, be it, di ba? Eh, yun nga, ultimo ngang nung butuhan, bumoto lang ako, umuwi na ako, bandang 5 p.m. May resulta na. Tinawag ako. Kasi daw yung pangalan ko, sunod-sunod. Wow. Hanggang sa natapos, nag-number 1 tayo. Yes, sir. After 3 years, nag-run tayong kapitan. Panalo pa rin. Talo tayo. Ay, talo. Okay, kala Talo ko tayo, panalo hindi pa rin. tayo gumastos eh. Okay. Kumbaga, gusto ko sanang i-prove na sa dami ng mga ginawa kong kabutihan, kagandahan ng mga programa, imagine magpapabinyag tayo libre. 60 na bata. Ang pakakainin natin, tagti 10 na ticket. So, 60 times 10, 600. Minimum yon. Kasi minsan, inimbita kita, magdadala ka pa ng, Kasama mo. kasama mo. Ano So, ba tawag? ganon, for 3 years. Sa Pangasinan, ponsyaan ba? Ponsyano. Ponsyano. So, ganon yung hanggang sa natalo tayo ng more than 100 votes. Pero never akong gumastos. Parang nag-file lang ako. Okay. Ayan. So, edi nung natalo ako, ang daming tanong. Yung sagot ko, pare-pareho. Pwede na nga lang i-record ko sana and then parinig ko na lang sa kanya pag tinanong niya ako eh. Yes, sir. Kung ba't ako natalo. So, para maiwasan ko na yung ganun, kasi 3 araw na ako nagpapaliwanag. Ang ginawa ko, tumakbo ako, punta ako rito sa farm. Okay. Nag-set up ako ng layers na 2,000 heads na sisiw, ganito. Sisiw. Anong klaseng sisiw po? Bounty siya, Okay. Lowman white. Okay. Ngayon, nung pinalaki ko yan, dahil nga sa talo tayo, ganyan, so doon ako nag-focus hanggang sa dumating yung time na 14 weeks na nung mga alaga ko. Okay. Kasi ang RTL 16 weeks eh. Okay. Namasyal ngayon yung ahente ng sisiw. Mhm. Sabi niya sa akin, "Sir, papasyalan ko lang yung mga alaga mo, titignan ko." Sabi niya. Nung nakita niya, bakit daw ang gaganda ng mga alaga ko? So sabi niya, may experience ka na ba sa ganitong pag-alaga ng manok? Sabi ko, wala. This is my first time. Wow. Kaya lang sa broiler, Mhm. ganun rin lang naman kasi yung pag-aalaga, almost the same ka. O, nagkakatalo na lang sa bakuna. Kasi itong mga layers natin, tad-tad ng bakuna. Okay. So sabi ko, siguro dahil sa hirap ng pag-aalaga ng broiler, hirap ng kitaan, Yes, dapat sir. kailangan mong, hindi ka lang magaling, dapat magaling na magaling ka. Madiskarte. Oo, sa pag-aalaga. Yes. So kaya yun siguro yung advantage ko sa pag-aalaga nito, kako. And then inalok niya ako, "Sir, baka gusto niyong ibenta Okay. ito, yung alaga kong 2,000. Oo. Eh nung time na yon, ano naman ako,
hindi lang back to zero. Negative. Kasi talo nga nung nakaraan. Talo, tapos yung mga negosyo pa, ganyan. Yun nga, yung sa broiler, ganyan. Yes, sir. Ultimong yung pinampagawa ko ng housing kasi noon, inutang ko lang. Ayun. At hindi pa ako bayad sa mga nakaraang utang ko. Yes, sir. So hindi tayo back to zero, back to negative, sumubsob. Negative pa talaga. Oo. So kako, kung ibebenta ko yung kung ibebenta ko to, magkano kikitain ko? Sabi niya, minimum 50 pesos isa. Okay, so 2,000 yon. So meron akong 100,000 Okay. For 16 weeks for 16 weeks na na pag-aalaga. inalagaan ko. Okay. Ngayon, sabi ko, ang ganda ka kung ganun. Kaya lang, pag binenta ko sa'yo to, pag binenta natin to, mag-uumpisa na naman ako sa sisiw. Yes. Matagal na naman. Maghihintay ka na naman. 16 weeks na naman or Okay. 18 weeks bago siya mag-start na mga itlog. Yes. So, kako, ang hinahanap ko kasi sa ngayon, yung pagkakakitaan ng araw-araw. Tuloy-tuloy. Daily income. Tuloy-tuloy. Kasi di ba daily tayong kumakain eh. Yes, sir. So sabi ko, ayoko sir, kako, pero sa totoo, gustong-gusto ko rin eh. Pero wala eh, kakong ganon. Eh, ang sabi niya ito, what if, ganito sabi niya, bigyan kita ng sisiw, susuplayan kita, alagaan mo, and then ibebenta natin as RTL. Okay. Sabi ko naman, ayoko kako. Bakit? Sabi niya. Inaahente mo ko eh kako. Ako, magiging prangka ako sa'yo kako. Dati rin akong ahente. Inaahente mo ko na in the sense na sinasabi mo lang yan, tapos mamaya pag hindi mabenta, wala ka nang pakialam sa akin. Parang ganon, di ba? Yes, sir. Madaling magsabi ng ganon eh. Yes, sir. So sabi, hindi sir, ganitong deal natin. Susuplayan kita ng sisiw. Pag sinuplayan kita ng 10,000 sisiw at hindi ko yan nabenta, wag mo kong bayaran. Okay. So sabi ko, aba, medyo maganda-ganda yung Maganda yung deal nito. Okay. Ito yung problema, kako. Ang problema natin, yung ipapakain nating pigs. Okay. Kasi ang 10,000 na RTL, ang 10,000 na heads, sisiw to RTL, 16 weeks, ang kakainin kasi niyan, 1,000 sako. Eh, magkano ang per sako niyan? Sa ngayon, merong 1,850, merong 1,900, may 1,700. So, sabi na natin 1,500. 1.5 million. So, sabi ko, saan ako kukuha ng ganyan na pera? Yes. Eh, nag-uumpisa lang ako. Sabi niya, hindi sir, may kilala ako na pwede nating utangan. Pwede nating i-terms. Mga magkano naman yung terms? Sabi niya, siguro mga 45 days. Eh ako kasi sawa na ako sa ang dami kong pinasok na negosyo. Yes, sir. Kaya this time ka ako, ayoko na nung bara-bara. Nagiging ano pa nga ako eh, mapansin ninyo, ako na nga yung parang tinutulungan, ako pa yung kumukontra. Sabi ko, sisipin mo 45 days. 4 na buwan kong palalakin yan. Yes, sir. Pag nag-due yung cheque ko, Wala na. hindi ko pa nabenta yung wala pa akong pera na pumasok. Pending. Pending. Eh, saan na naman ako kuka para ipagpatuloy ko siya hanggang 16 weeks? Okay. Eh, talagang parang ang Diyos talagang gumawa ng paraan. Ayun. Akalain mo ba namang sasabihin na naman niya sa akin hindi sir, ganito yan. Kapag 1 buwan na yung manok mo, pwede na nating hanapan niya ng buyer. Di sabi ko na naman, imposible, kako. 30 days pa lang ng manok ko, sinong bibili niyan? Parang ready to lay. Oo, ready to lay na bibilhin. Pero meron na raw buyer Okay. na yun pala magpapabook, magpapareserve. Yes. So sabi ko, sige bahala ka. Kung ganyan yung sinasabi mo na 30 days, pwede kasi 45 days naman mag-due yung cheque ko. Yes, sir. Pag nag-due yan at pumutok, ewan ko lang kung bahala ka dyan. Yes, yung mga ganon. So sabi, Yes, hindi sir, sir. akong bahala, sabi niya. So sa madaling salita, Yes, sir. nag-deal kami. Nag-start ako ng 10,000 heads. Okay. And the rest is History. history. Okay. Imagine, kararating lang ng sisiw ko, 1 linggo pa lang tumawag siya. Sir, pwede na ba nating ibenta yung RTL mo dyan? Wow. Sabi ko, ha? 1 linggo pa lang. Yes, Ako, sir. hindi sir, may gusto na kasing magpabook. Sir, just to inspire the other Filipino farmer Oo. na gustong pumasok sa ganito, Oo. doon sa first 10,000 mo ng mga sisiw, kumbaga, let's say frankly, no? Magkano kinita mo doon? Eh kung 50 pesos, di kalating milyon. 16 weeks. 16 weeks.
Kaya lang, ang nangyari kasi, isang linggo pa lang nung sisiw sa Yun farm nga. ko, Oo, may nag-reserve na. may nag-reserve na. Ngayon, ito pa, tinatanong niya ako kung magkano yung gusto kong payment na partial. Oo. Gusto mo na bang pabayaran natin ng buo? Or may down O payment. magkano gusto mo? Sabi ko, at least kalahati lang muna. Yun. O bakit? Willing namang magbayad? Hindi. Parang wala na akong gana kapag bayad na lahat eh. Correct. So, kumuha lang ako ng 50% na partial. Para ganado ka pa rin. Yeah. So, yung 50% na yon pinambayad ko dun sa feeds ko Yes. at dun pa sa mga susunod na i-order ko. Oo. Ano na muna, pang ready mo na naman sa Oo. susunod Oo. na... Hindi, yun ano. pa rin na batch. Yun pa rin na batch. Okay. And then sabi ko, if ever na maubusan ako, and then that's the time na tawagan natin si buyer para humingi ako ng karagdagang additional payment. So, ganun yung nangyari. And the rest is history. Parang sinasabi mo, nagsimula ka, no, parang walang puhunan eh. No, parang titignan mo eh. Parang, oh, sige, pahiramin kita. Parang inutang lahat, parang ganon. Oo, alam nyo, i-share lang natin sa mga audience natin. Mindset lang yan eh. Alam mo yung tipong, kasi alam mo, ang dami ko ng, nadaanan na palaging nag-uumpisa ako sa wala. Yung typhoon na Cosme, 120,000 capacity na broiler ko, dapa lahat. So imagine, kumikita ako ng, sabi mo na, 600,000 dahil may kasosyo ako nung time na yon, 1.2 million hati kami. Biglang natumba lahat. Wala, lugi. 40,000 na manok na ready for harvest, namatay sa lamig. Yes, So yung mga ganon, basta importante, pag nadapa ka, bumangon ka. Nadapa ka, bumangon ka lang. Correct. Ano rin yan. So, yung sa nag-umpisa sa wala talaga. Kasi wala naman akong magulang, kapatid, pinsan na tumulong sa akin. So, sariling diskarte. Sir, nakikita ko, naririnig ko, ang dami yung mga alaga dito. Gusto kong masilip kung ano ba yung mga to. Pasilip natin. Ayan, dito. Hindi kaya Ayan. dito. Sir, anong klaseng mga sisiw mayroon ka dito? Itong sisiw natin dito ay decal white. Decal white. Oo. Ilang piraso lahat yan? 10,000 yan. So itong growing house niyo, sir, ideal 10,000 pieces 10,000 lagi. siya. 10,000 siya. So ito, sir, maghihintay ka ulit ng 16 weeks. Oo, Or paano ang diskarte dito? Ang harvest nito sa March 4. Okay. So, ano ngayon? December pa lang ngayon, March 4. At sa totoo lang, 30% na lang ang hindi pa nabubook. Okay. 70% ay nakabook na. Reserved na. Reserve na. Sir, ilan ba growing house nyo dito sa inyong farm? As of now, pwede tayong mag-load ng 68,000. Na piraso. Oo. Pero hindi ako naglo-load ng sabay-sabay. Hindi ako all in, all out. Monthly. Okay. Para Monthly. tama naman yung mindset nyo, sir. 10,000 Kasi monthly. para continuous pa rin, di ba? Continuous at saka kapag sinabay mo kasi yan, kami kasi yung nagdi-deliver. Okay. So mahirap i-deliver yung sobrang dami. Usually, sir, sino mga parokyanan nyo po dito? Yung mga online friends natin, subscriber. Okay. Kasi meron din tayong YouTube channel. Yes, sir. Opo. Yung Mang Mags. Yes, sir. Ayan, so doon nang gagaling. And then yung mga iba, karamihan, mga repeat customer. Mga repeat customer. Okay, kumbaga, sir, yung mga farmer din natin, at the same time, yung mga gusto nagpapalaki, nangingitlog. Nagpapaitlog. Ito kasing negosyo natin, napakaganda talaga nito sa mga naghahanap ng mapagkakakitaan. Hindi lang yung lokal, pati yung mga OFW natin na gusto Yun. nang mag-for good. Yes. So, kasi talagang nakikita naman nila na talagang kumikita. Hindi kagaya ng mga ibang business na ini-introduce na hanggang umpisa lang. Pero ito kasi, makita nyo naman, ang magiging product kasi natin dito ay itlog. Yes. So, halos lahat ng tao ay kumakain ng itlog. Araw-araw yan. Araw-araw, hindi man niya kinakain ng literal, yung mga ingredients sa panggawa ng iba't ibang tinapay. Oo, yes. Diba? Leche plan. Yes. So, ang tao talagang one to sawa sa pagkain ng itlog. At okay. itong negosyo na to ay magpapatuloy hanggang sa kaapu-apuhan natin. Wow. So, Okay. yun yung magandang nito. Sir, kita ko lang dito sa ninyo, Opo. parang napaka well ventilated. Okay. Yan, number So, 1 yan. Dati kasi parang mga kawayan lang yung ginagamit sa mga ganito no? Oo. Pero ngayon, upgraded na ata kayo.
So, itong ano sir, ilang square meters ba ito? Actually, ito nasa 40 feet ang lapad, Okay. nasa 180 feet ang haba. 40 by 100. 40 by 180. O, 180. Oo. So, mahaba pa rin, no? Oo. Tapos yung sahig niya, tama yung sabi nyo, dati kawayan. Ito kasi bago. Yes. Kaloload lang namin ito. Kumba panigo. Mm. Sila yung unang tumira dito. Bago lang to, Bagong magagawa construct lang lang. to. Okay. Actually, bahay ng kambing ko yung doon. Mga trusses na sir, no? Kasi Trusses na. ang concern dati, yung mga naunang mga naggaganito is mga kawakawayan lang Opo. or mga kahoy. Opo. Eh, madaling masira pag dinaanan ng bagyo, wash out. Kailangan nating i-secure kasi yung mga alaga natin eh. Mhm. Kasi medyo, ano rin yan, Investment. Eh. malaking investment. Yan. So, mag-i-invest ka na rin lang dun na sa heavy duty. Okay. Oo. So ito sir, every 16 weeks nyo ina-out. Pero yun nga, nire-reserve na nila 1 month pa lang, mga ganon. Oo, sa tingin ko, pag nilabas nyo tong video na to, baka sold out na. Mag-move na tayo dun sa pang-April, sa next batch. Pero Ayan. kung titignan natin, no, mga ka-video, as in, Ang puputi nila, ang no? puputi, decal white eh. Oo. Ano kasi, sir, kaya sila maputi dahil pag dumumi sila, Bagsak na bagsak kaagad. agad. Unlike dun sa bamboo slot, Yes. na medyo malapad pa, may mga naiipon dyan. Sir, pansin ko lang walang masyadong amoy dito sa inyong farm. Oh, ito yung pagkakaiba ng layer sa broiler. Okay. Na kapag layers, kapag yung mga paitloging manok, hindi siya malangaw, hindi rin siya mabaho. Okay. Kagaya natin dito, wala pang dumapong langaw, Yes, tama? oo, yun nga. Napansinin nyo, wala. Pagpasok ko pa lang kasi usually pag sa ibang mga farm, maamoy mo na yung sangsang ng amoy, Oo. plus may mga langaw na. Pero dito sir, bakit wala? Yun kasing feeds nung sa broiler, masyadong high protein. Okay. Masyadong mabango. Yung bango nun, gustong-gusto ng langaw. Kaya nag-a-attract siya ng nag-a-attract siya ng langaw. Dito sir, anong gamit nyo? Sa ngayon naka-chick booster sila. Chick booster, parang may mais ito, no? Chick booster na pang layers. Okay, so parang hindi rin siya attracted sa langaw. Opo. Okay, plus mga vitamins, no? Mga water, no? Opo, mga Okay. vitamins yan. So araw-araw, sir, ilang kaban ang nagagamit nyo dito, kanyo? Nung day old pa lang sila, 3 sako. Per Pero- day? Daily. Daily. Ngayon, nasa 6 na sako na. Daily. Kasi lumalaki. And then, kapag malalaki na sila, aabot yan ng mga 15. Kasi 15 sako abot daily. nga ng 1.5 to 1.9 million ang gastos Oo. hanggang may labas mo na lahat ito. Opo. Ang rule of thumb, for every 1,000 heads, 100 na sako yung kakainin. From day 1 to 16 weeks. Madami talaga. Yan. So, ito, kakain ko na 1,000 sako. So hindi biro, no? Hindi basta-basta itong pinasok na negosyo ni Sir Sid. At the same time, kung titignan mo naman, ayan, lumalapit na sila ng mga kabidyo, ganda ng pakiramdam. Opo. Ikaw, sir, anong nararamdaman mo every time na ito yung nakikita mo araw-araw? Kapag nakikita kong ganyan sila, malulusog, maliliksi, tapos mabilis lumaki, sabi ko, may pambayad na ako ng utang. Ayun! Okay guys, ang ganda no, ng kwento ni Sir Sid. No? Nalaman natin kung paano siya nagsimula sa ganitong klase ng negosyo, itong klase ng mga manok na kanilang inaalagaan dito. Yung expenses, talagang hindi po biro. No? Pero ngayon, gusto ko naman makita, sir, sa ibang growing house ninyo or yung ibang area po ninyo, yung nangingitlog na. Opo. Sige So, po. Tignan natin. Tignan natin. Opo. Alright, so samahan nyo kami guys. Let's go! Sige po. Tara.